Isang mapagpalang araw na naman mga idol. Welcome again sa ating episode ng Moto Features at ang ibibid na nating motor walang iba kundi si Rossi Force 150 FY. Gaano ba ito kasulit at kaganda? Alamin natin yan sa video na to. Welcome to Haji Moto Vlogs. Let's go! Bawat salita parang kalabit ng throttle. Hindi lang specs, pati kwento ng makina. Haji ang pangalan to, ang sandata. Da Haji Moto Vlogs, Revenge Paraiso. Sumisikaw ang makina sa bawat video. Haji Moto Vlogs, tunay na sundalo ng kalsadang malaya para sa Pilipinas. Good morning mga idol. Dito na naman tayo sa Rossi, Santa Cruz, Zambales branch. At eto, natunghayan natin na meron na sila ditong Rossi Force 150i. So ibig sabihin fuel injected siya. So para siyang X-Max ang detalye niya, no. Dito pa lang galit na galit, aggressive. Ang pinaka napukaw sa akin yung design niya. Design niya rito, meron siyang para pa camouflage na design, no. So matte black po siya. Tapos dito may paano yung pakalmot-kalmot niya ganyan, no. So ibang design niya, hindi lang siya matte, no. Ayan, no. Ito yung unang pumukaw talaga sa akin yung design niya. So hindi lang siya matte. Ang ganda na, no? So pinaporma na. Tapos ang kabuuang kulay niya mga idol is para siyang coffee ko brown, okay? Na may halong kung di ako nagkakamali, ang kulay dito is yung gunpowder metallic. Okay, dito rin. Okay, sulit ba ito bilhin? So check natin. Okay, unahin natin dito sa kanyang unahan. So makikita natin yung kanyang windshield. Ayan. So windshield, hindi po siya adjustable. So fixed po siya mga idol, no? So ito yung windshield niya, clear lang siya. Napaka-pogi. Okay? So sa bandang front head naman, makikita natin very aggressive talaga, no? Ito yung kanyang daytime running light. Okay? Ayan, LED po yan. Tapos nandito yung kanyang projector light na headlight. Wow, projector light na po siya mga idol. Tapos may maliit pa na ilaw dito mga idol, oh. Okay? Tapos dito naman yung kanyang signal lights niya mga idol, no, sa bandang ibaba. Okay, LED rin po siya mga idol. Solid na solid talaga. Wala na ako masabi dito. Then dito naman makikita natin sa front niya ng kanyang fender, CBS na po siya. So equipped na po siya ng CBS like Honda na mayroong CBS combi brake system na po siya mga idol. At syempre nakapop up pa rin yung kanyang sticker dito na Rossi. Okay, pagdating na sa kanyang suspension, telescopic fork po na merong naka-emboss na Rossi dito. Okay? Disc brake naman para sa braking system na may 2-pot caliper. Tapos mags po ang ginamit niya rito mga idol na may sukat ng long 110 70/13. At syempre, okay, tubeless siya. Pagdating naman sa likuran mga idol, makikita natin. Ayan. So makikita natin yung design niya, very aggressive, no? Sa naka-pointed siya, sharp edges po siya, no? So ito po yung tail light niya. So gumagamit po siya ng LED. Tapos ayan, hanggang dito yata yan, no? Hindi ako nagkakamali talaga. So sa kanyang back fender, napaka-aggressive din tignan. So dito nga napupukaw ako sa design niya talaga. Hindi lang siya pinasimpleng matte. Okay? So good thing about this Force 150. Tapos dito naman makikita natin meron po siyang reflector light. Then yung back fender niya, dito naka-intact yung kanyang plate holder. Suspension ito, gumagamit po siya ng dual shock absorber. Okay? Tapos may kulay yung spring coil niya na kulay black. Then disc brake po ang gamit nito para sa kanyang braking system sa likuran. At may sukat na gulong na 130 70/13. So tubeless rin po mga idol. And then makikita naman natin dito yung kanyang muffler. So gunpowder metallic dito, tapos matte black. Tapos dito naman meron po siyang half cover dito para sa kanyang muffler. So plastic po siya mga idol. Ang ganda, sobra. So ito yung kanyang radiator po. Ito yung may takip na plastic po siya. So meaning liquid cooled na po siya mga idol. Ayan, nakalagay dito sa kanyang sticker dito. Then ang kagandahan pa nito, 4 bulbs na po siya mga idol. Okay? So dito naman makikita natin yung mga stickers niya. So para siyang neon green. Green din. Ayan, yung kulay niya. Tapos nakalagay dito yung Force na naka-emboss.
Okay? Then electronic fuel injection nakalagay dito. So fuel injected na po siya mga idol. So dito naman makikita natin sa bandang palikpik niya mga idol, makikita natin yung classy or sporty look na design na Rusi. Tapos nakalagay din Rusi Force dito, yung decals. Okay, sa bandang gilid naman mga idol, kung ano nakita nyo na design ng kanyang decals, so dito rin makikita natin. So pansinin lang natin dito yung kanyang pillion footrest. So bakal po siya, okay? Tapos dito naman yung kanyang crankcase, saka yung kanyang airbox. So CVT po siyang ginagamit dito. So automatic transmission po siya. Then ito naman yung kanyang side stand and center stand. Alright? So punta naman tayo sa taas mga idol, no? Ayan. So makikita natin na fully digital na po siya. TFT po siya, meaning kahit tirik ang araw, nakikita po siya mga idol. Tapos nandito naman yung nasa gitna niya ng handlebar, yung kanyang USB type charger area na mayroong C-type. Ayan, dalawang type po siya. Okay? So pwede ka na mag-charge anytime, anywhere. Button and switches naman mga idol, no? So high and low, hazard, turn lights, then busina. Tapos dito naman meron siyang kill switch ng engine kill switch. Tapos on and off ng headlight, then electric starter button. Pagdating naman sa controls, meron siyang throttle control with brake lever sa unahan at handle with brake lever para sa likuran. At may napansin ako dito, okay? So meron po siyang adjuster ng lever. So magkabalian po yan. Okay? Muntik ako nang nakalimutan, no? Meron po siyang pass switch dito. Okay? Then sa kanyang susian, gumagamit po siya ng susi, hindi pa siya keyless. But anyway, okay lang. Meron naman ditong push to lock, then open para sa kanyang, meron siyang open ng compartment, saka meron po siyang gas refiller opener. So ito pala, ipupush lang, then yan. Oh, ang ganda, oh, no? Hindi siya biglaan or di mo na siya kailangan papuntahin sa pagganon. Kusa na siya, automatic. May spring kasi siya mga idol. So makikita natin yung compartment niya, napakalawak. Wow. Ayan, oh, lawak ng compartment niya. No, solid. So kasya yung mga ganito kalalaking box, oh. Ayan. Okay? So dito naman sa refiller niya, yan, no, yun, no. O, di ba? Solid sa pa. Yan. Okay, dito sa may bandang harapan ng rider seat area. Then check naman natin yung kanyang upuan mga idol, no. Ayan. Ayan, solid, oh. Ayan, oh. Woo. Meron siyang backrest para sa rider. Tapos makikita natin na meron siyang matigas na portion dito, no, para sa e-cup niya o kaya yag balls dito sa stopper. So meron siya stopper ng yag balls saka e-cup area dito. Tapos dito naman meron siyang wet pack stopper dito. Alright, so yun, maganda rin yung upuan niya, camelback. Tapos may pa stitches pa. So solid talaga. So makikita natin meron po siyang, okay, dalawang pocket na merong cover mga idol. So safe na safe sa mga easy access needs mo mga idol, no? So solid ka dito talaga. So tingnan natin kung pasok ba ito sa mayroong average height na Pinoy na katulad ko. So I'm 5'4" in height. So makikita natin, wow, pasok na pasok sa akin mga idol. Nasa front ako, rider area mga idol ng seat. Pero makikita natin na tipto ang aking paa, pero sa gaang naman siya, sa bigat, hindi naman siya ganun kabigat at di naman siya ganun kagaang. So, solid din naman to para sa mga may maliit na katawan or lady rider mga idol. Kayang-kayang i-maniobra. So, ang kagandahan pa dito, naka-upright position po yung kanyang handlebar. So, hindi po siya nakakangalay sa likuran kasi meron po siyang backrest dito para sa rider area. Pagdating sa long ride, napakagaang at napakasolid nito mga idol. 150cc at F5 pa siya, solid. Mura pa. Okay, pag-usapan naman natin ang kanyang presyo via Santa Cruz Zambales, branch ng Rusi. So, ang Force 150i ay meron cash na 110,000 pesos. Para naman sa installment, ang down payment nito is nasa 10,000 pesos. At kung kukunin mo siya ng 3 years, meron po siyang 4,495 pesos na may rebate naman na 300 pesos
para sa mga maaga or on due date magbayad. Kaya punta ka na dito, welcome na welcome ka dito.